Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga senatorial line-up ng iba't ibang grupo. Kompleto na po ang National Unity Party slate, yung administration slate, 12 na sila. Kompleto rin ang Makabayan Bloc, PDP, kulang pata. Yung liberal, kulang din. So ito, ang Makabayan Bloc, as usual, binatikos nila ang mga senatorial line-up ng administration. Tinawag kung ano-anong pangalan. Okay, so the administration slate has nothing to offer as it is composed of recycled figures from past administrations and members of entrenched political dynasties. Yan ang bansag ng Makabayan Bloc sa mga kandidato ng administration. Recycled members of political dynasties. So, ang nagsasalita nito, isang kandidato ng Makabayan Bloc, si Lisa Masa. Siya ang co-chairperson ng Makabayan Bloc. Okay, sabi niya, many of these candidates have repeatedly failed to accomplish any meaningful action to address the most urgent concerns of Filipinos, especially in the areas where the citizenry face the greatest challenges. Okay. The candidates' track records leave much to be desired, lacking any bold or comprehensive strategies that would meaningfully respond to the urgent needs of the Filipinos. So ito yung mabigat na statement ni Lisa Masa. By aligning with the presidency mired in issues of corruption, graft, historical revisionism, the administration candidates have demonstrated their loyalties are not with the Filipino people. So, recycled, members of political dynasties, ang loyalty nila hindi sa taong bayan. Agree ba kayo? Itong sinasabi ng Makabayan Bloc na si Lisa Masa. I-comment nyo ko no. Okay, so, tingnan natin yung mga kandidato ng administration, ano? Iba't ibang partido sila eh. Okay, so una, yung partido mismo ng Pangulo, Partido Federal ng Pilipinas. 3 ang galing sa Federal. Abalos, Tolentino, Pacquiao. Pacquiao, maalala nyo, grabing batikos niya sa mga Marcos noong 2022 na eleksyon. Ipapakulong daw niya si former First Lady Imelda. Ngayon, nag-over the background na kasama na yung binabatikos niya ngayon, kasama niya na. Grabe talaga ang politiko, no? Tolentino, over the background din ito. Nanalo si Tolentino dahil sa endorsement ni Tatay Digong. Ngayon, wala na. Umalis na. And then, Abalos. Yan, yung 3. Ano sa tingin nyo? Mataas ang rating palagi ni Manny Pacquiao sa mga surveys. Baka mananalo pa rin ito si Manny Pacquiao. So, Revilla, Bong Revilla, no? And Tulfo. Si Erwin Tulfo, galing sa Lakas Christian Muslim Democrats led by Speaker Martin Romualdez. So, mataas ang rating ni Erwin Tulfo, nangunguna. So, 5 na yan. 4 na kandidato galing sa Nationalist People's Coalition. Soto, Binay, Lacson, Lapid. Binay, yung Abi Binay ito yung mayor ng Makati. Kasi graduating na ata si Nancy Binay. So, Soto,
And Lacson, ito yung lumaban kay sa Uniteam, lumaban kay BBM Sara. Ngayon, dating kalaban, magkakampi na. Ganyan talaga sa politiko. There are no permanent friends and enemies. Okay lang itong si Lacson dahil hindi siya bilib ako kay Senator Lacson eh. Yung birada niya, ano lang, professional. Hindi katulad yung birada ng ibang kandidato. Grabing paninira nila kay BBM noon. Si Lacson, wala akong masyadong narinig. Okay itong si Lacson. And then, 3 candidates galing sa Nacionalista Party, si Camille Villar, Pia Cayetano, and Amy Marcos. Okay. So, yan po. Members ba sila ng political dynasty? Of course, Amy Marcos. Kapatid niya presidente, tatay niya presidente. Amy Marcos. Cayetano, ganun din. Magkapatid sa Senado. Villar. Pang-apat na senador na ito kung manalo. Nauna, tatay niya, nanay niya, kapatid niya ngayon, plus siya. So, lumalabas tama yung kay Lisa Masa. Mga members ng political dynasties. Okay, speaking of Senator Amy, nakakapagtaka. Sa proclamation rally, siya lang ang nag-iisa na wala. Ano sa tingin nyo? Bakit hindi siya nag-attend sa proclamation rally? Is this something to do yung closeness niya kay BP Sara? So, hindi ko maisip-isip bakit hindi siya nag-attend sa proclamation rally. So, paki-comment ko, no. Mayroon akong kaibigan, subscriber ko, taga Cotabato ito, sabi niya, Sir, ito na yung lineup ng administration. Isa lang ang iboboto ko yan, si Manang Amy lang. Sabi niya. Okay, so, mga DDS, iboboto nyo ba si Senator Amy? Kasi, sa ngayon na nagkahiwalay na ang Marcos and Duterte Cup, sinasabi ni Senator Amy na she will remain supportive kay BP Sara. Okay? Meron siyang mga statement na binitawan dito eh. Susuportahan niya every step of the way si BP Sara. Sana nga totoo, lalo na dito sa sa budget deliberation sa Senate kung saan ang laking bawas yung OBP budget, 1.29 billion ang nabawas. So sana pagdating sa Senado, patunayan ni Senator Amy yung friendship niya with the Vice President. Sana samahan niya si Senator Joel Villanueva kasi nagpahayag na ng commitment si Senator Villanueva na parang hindi niya matanggap yung ganong kalaking bawas sa budget ng OBP. Titignan ko kung anong magagawa ko, sabi niya. So sana dito na patunayan Senator Amy yung kanyang suporta kay BP Sara. Ako, umaasa ako na madadagdagan ang budget kung hindi man maibalik yung original 2 billion na proposed budget. Madagdagan kasi kawawa ang taong bayan yung gustong paglingkuran ni BP Sara. Yung social services, kailangan mo naman ito. Vice President ka, wala ka man lang may tulong. So, tinanggal yung 1.29 billion, tinanggal sa OBP budget, binigay sa DOH at DSWD. Okay, so, PDP, tatlo lang ang alam kong sigurado si
Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, and Philip Salvador. How about PRRD? Ano na yan? Huwag na nating masyadong grandmaster sa chess yan. Tahimik lang, baka mamaya biglang na lang. Don't know kay Mayor Basti at Congressman Paulo Duterte kung tatakbo pa. But si BP Sara, nagsalita na siya na wala siyang sariling senatorial slate. But then, yung pagkampanya, I don't know, hindi pa siya nagbitiw ng salita. Baka may ikakampanya pa rin siya. So, October 1, registration na at magsisimula na ang election fever sa ating bansa.